Nandito ako ngayon sa Barangay New Ginlo dito sa Taytay, Palawan dahil napag-alaman namin na ang barangay raw na ito ang isa sa nagsusupply ng tahong dito sa Palawan, particular sa Puerto Princesa at El Nido. At before nga kayo pumunta dito ay meron na kami nakausap, which is yung kanilang president ng association, para alamin natin kung ano nga ba yung proseso sa pagtatanim ng tahong hanggang sa pag-harvest nito. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Emily Dig, ang president ng Fisher Fox ng Barangay New Ginlo. Ang pangunahin pong hanap buhay namin dito sa ngayon ay yung green mussels po, yung tahong. Sa ngayon po medyo mahina yung supply kasi po kaunti yung mga nagtanim. Pero ngayon po, na season po ngayon, marami pong nagtatanim. Kaya ngayon po, kapag may tumubo po na mga tahong, marami po magiging supply. Ang problema po namin ay yung masusupplyan po na market kung saan po kami magdadala. Nais po namin na ma-maintain yung presyo niya po para makatulong sa aming mga anak. Ang bigat! 3 kilo ng tahong dito sa Tahong Farm sa Barangay New Ginlo, Taytay, Palawan. Ang Barangay New Ginlo po ay isa sa nagsusupply ng tahong sa Palawan, lalo na po sa El Nido at Puerto po. Kami po yung nagsusupply sa kanila. Ang pagtatanim po ng tahong sa dagat, kukuha ka po ng buho. Depende rin po sa gusto ninyo, pwede rin ang mga kawayan. Ang kawayan po ay mas matibay, pero kung gusto niyo po mapamura, yung buho po mas mura, mas madami po siyang mabibili. Kahit ilang libo po pwede niyong itanim hanggat kaya niyo po. Ngayon po, itatanim niyo po at maghihintay po kayo ng 6 months bago po yan siyang tubuan ng sisi. Pagtapos tugbuan ng sisi, bago kakapit yung mga maliliit na similya ng tahong, hihintayin naman po kayo ng mga 3 or 6 months bago po magkaroon ng 2-3 na sukat na tahong po na ganyan kalalaki bago po siya ma-harvest para ma-market po siya sa ibang lugar. Base po sa aming karanasan sa pag-process ng tahong, nagtulos ka po, hindi po sortihan eh. Pag tumulos ka ngayon na pag lumot po yung kumapit sa mga tulos mo, wala pong tahong yun na makakapit, ibig sabihin failure po yung tulos mo, logi po yun. Pag tumulos ka naman po na medyo makati ang dagat, ibig sabihin may tahong po na similya. Kung magkakaroon po ng sisi, makikita nyo po yun. Pag may sisi, imposible may tahong pong kumapit. So guys, sasakay kami ng bangka ngayon, pupunta kami dun mismo sa tinatawag nilang Tahong Farm. So titingnan natin kung may makikita tayo or may maka-harvest tayo. Angat ganun. Ito raw yung tahong farm na tinatawag nila. Kung mapapansin nyo, maraming buho na nakatubsok sa ilalim ng tubig. Pag inangat po yan, nandyan nakakapit yung mga tahong. Yan. Ang dami. Guys, eto na yung tahong na nakatanim dito sa dagat ng Barangay New Ginlo. So, dito siya nakalagay sa kahoy na to. Hindi ko turo. Pero eto po yun siya. So, ito sir, mga ilang kilo po yung inaabot nito? Yung mga kilo siguro. Ito, mga 3 na ito sir, no? 2 tsaka 3? Oo, 3. So, yung sukat niya, 2-3 na daw siya. Yeah! Harvest ng tahong! Ayan nga, nag-harvest kami or kumuha kami ng ilang tali ng tahong dito sa ilalim ng dagat. So, dito siya nakalagay. Ayan. Ayan. Ang dami. Ito po, sir. Yan! Ang bigat. Grabe. Yeah. Tahong. Dito po sa Tahong Farm sa Taytay, Palawan.
Ang tahong po dito ma'am, yung green shell saka yung brown shell. Pero ang brown shell nga namin ay wala nang supply ngayon. Nawala na po yung similya. Kaya green shell na lang po talaga yung sinusupply ng New Gilo po sa Palawan. Ang pangarap po namin sa aming lugar na sana po magkaroon ng company po kagaya ng yung sa karab po na mga namimili po dito. Dinadala po siya sa ibang bansa. Gusto po sana namin na ganun para tuloy-tuloy po yung supply namin ng tahong. At para gumanda na rin po yung dagat namin at hindi na rin po kami naghahanap ng ibang lugar na masusuplayan po ng tahong namin at makarating din po sa ibang bansa. Yun lang po at maraming salamat po sa inyo.